Hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na naka-base dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, aaralin natin at gagawa tayo ng short series about animation. At ang gagamitin nating software ang Adobe Flash Professional CS 5.5. But first, let's define animation. So sa mga bata ngayon, alam na nila ang animation. So marami tayong napapanood na mga palabas sa iba't ibang platforms na may mga animations. And we can easily define animation as a series of drawings that show action. So katulad ng example natin kanina, itong simple image na to, if you make it a series, then there's an illusion of or as if they are making a movement or as if may action yung paggalaw nila. Especially kapag yung buong frame or yung frame ay gumagalaw or nagpapalit-palit yung frame showing different movement of this particular image. Now let's talk about the origin of animation. Isa sa mga example or sa mga naunang animation na ginawa sa history of animation ay ang output na ito or ang example na ito ay ang phenakistoscope. Ayan, by Joseph Plateau, which was created in 1832. Ayan, so mapapansin natin ito ay series of pictures lang pero nagmumukha siyang gumagalaw kapag isang frame lang yung nakikita natin at yung buong wheel ay umiikot. Ayan, mukha siyang gumagalaw, no? Illusion yung dating. Okay? So, yan po ang ating animation. So, tingnan natin itong phenakistoscope na to. Kapag huminto na, ito ang itsura niya. Series of pictures only. At yung division niya, ayan, yung kanyang gaganapan or kanyang nilalagyan ay ang mga frame. At kapag gumalaw po yan, ayan, mukha siyang umiikot, no? Pag umiikot mo yung wheel, mukha siyang gumagalaw yung drawing. Ayan. Okay? So, ngayon, pupunta na tayo sa software na gagamitin natin. Adobe Flash Professional CS 5.5. So, ito po yung ating gagamiting platform. Ang pipiliin po natin dito ay ActionScript 3.0. And then, dito po, sa environment na to, review lang po natin yung mga parts nito na pwede natin magamit as we create our animation. So, sa series natin, very simple animation lang yung gagawin natin para sa mga beginner, they can create their own animation kahit simpleng-simple lang. Okay? So, dito meron tayong panel kung saan nandyan yung properties and library. Sa property, basically, ito ay nagbabago. So, currently, the content of the properties that you see sa panel natin ay ang properties ng ating stage. So, ito yung profile niya. Publish settings. Ang title niya ay Untitled 2 kasi kabubukas lang naman natin. So, pwede natin yan palitan later. So, it will be published as SWF. Ayan, pwede natin palitan later. And then, meron tayong frame per second. Ayan, by default, it's 24 frame per second. At ang gagawin natin dito, pwede natin siyang palitan. If we click on this number, makikita natin yung cursor natin nagkakaroon ng arrow. If we click on this, left click on this and hold, and then you drag your mouse going to your right, it will increase the number of the frame per second. And going to the left, pababa naman, it will decrease. So, by default, it's in 24 per second. Pwede rin naman natin yung i-click para manually ma-type natin yung numbers na gusto natin per second. We can also adjust the size of our canvas. So,
We have the stage width. Again, pag going to the right yung ating mouse, it will increase the size. Going to the left, it will decrease. And then for our height, same. So, ayan, makikita nyo, nag-a-adjust yung stage natin. And then, dito sa stage, may color din siya. Background color. We can basically change the background color here. Ayan. So, default yung white. Okay? So, pwedeng palitan ng color yan. Yan. Matingkad yung iba. Masyado. Okay? And then, basically, we have the toolbox here. So, katulad sa Photoshop, yung inaral natin dati, or sa Photopea, yung properties niya ay nagbabago. Depende sa kung ano ang pipiliin natin or ginagamit natin na tools. Katulad, halimbawa, itong ating shape dito, rectangular tool or rectangle tool. Pag click natin yan, makita natin yung content ng properties ay nagbabago. So, ibig sabihin ito, fill and stroke, ito yung stroke, and then yung fill or yung color ng shape. So, pwede natin siyang i-drawing dito. And yan, makikita natin. Pwede rin naman natin yan palitan. Palitan natin yung color doon sa kanyang palette. Let's go to our paint bucket. Click on that. And then click on our color here. Magbabago na siya. So, yun yung content. So, every time na pipili tayo ng bagong tools dito, makikita natin na nag-iiba-iba yung properties niya. Ayan. So, makikita natin yan dyan. Next, we have here our timeline. Ayan. So, makikita naman natin yan. May numbers na yan. So, hindi na tayo malilito. And yung mga tinatapatan ng numbers na yan by 5 ay naka-gray or iba yung color dun sa in-between ng mga numbers na frames. Itong nasa baba na to ay frames natin sa marami or key frames natin. Ayan. And then we have our layer here. So, meron tayong eye button dito. Kung gusto natin itago yung layer, hindi yan makikita sa ating stage. Pero, pwede naman natin siyang i-display as well. Now, makikita natin dito yung symbols na gagamitin natin. So, pag nakakakita tayo ng ganitong symbol sa ating frame, this is already a keyframe. Ibig sabihin, the frame already have a content. Okay? However, kapag ang ating frame naman ay ganito, yung circle na white ang nakalagay, okay, ang ibig sabihin po niyan, ito ay blank keyframe. Pwede natin lagyan ng content. Blank keyframe po yan. So, pag nilagyan natin siya ng drawing, makikita natin, ito yung frames na may laman. Pagdating sa 15th frame, wala na kasi blanco na nga siya. Which is, pwede natin siya ngayon palitan ng or lagyan ng laman rather. So, this time, tanggalan natin ng keystroke. Ayan. Palitan natin ng color. And then, let's draw. Okay? So, makikita natin from here to here. Ayan. So, pag mabilis yan, Control-Enter tayo, makikita nyo, gumagalaw na siya. Ayan, mabilis. Masyadong mabilis. Animated na siya, pero ang tawag natin dito ay frame-by-frame animation lang. Nagkakaroon lang siya ng pagpapalit ng frame, kaya mukha siyang gumagalaw. We want this second object, okay, stay a little bit longer on our frame kapag nag-run tayo ng ating animation. Siguro on the 30th frame, let's press F6. Okay? F6, makikita natin yung circle niya ay darken na or blacken na. Ibig sabihin, may content na siya. At ang content niya, because we press F6, it just copied the previous frame na may laman. Yung laman ng previous frame na pinanggalingan niya. So, ibig sabihin, from frame number 1 to our circle here. Control-Enter to play. Makita natin, nagtatagal na ngayon yung ating circle. Now, we will save it as FLA. So, save as. And then, you just look for a particular
folder where you are going to save your work. And then, let's just name this first animation. And then this is Flash CS 5.5 document, FLA. If you wish to go back to this particular file and do another animation or add something on our stage, add an object, pwede nyo pang balikan kasi FLA pa siya. Raw file or raw document pa siya ng Flash. So, save na natin. Ito. Okay? So, kanina, dito sa ating settings, first animation.swf na yung kanyang pangalan. At this time, let's just publish this one. Yun, tapos na. Na-publish na. Hanapin natin ngayon kung saan siya napunta. So, this is now our work. Ito yan, yung ginawa natin kanina. And then, nung na-publish na natin, ito yung itsura niya. No? So, kailangan natin ng Adobe Flash Player para mabasa natin yung SWF na na-publish ng Flash natin. And there you go, class. Ito ang first series natin sa animation. Sa susunod nating klase, pag-uusapan naman natin ang paano ba magkakaroon ng smooth transition from first object to second object. Sana po ay nagustuhan ninyo ang klase natin ngayon. Kung may natutunan kayo at gusto ninyong i-share ito sa inyong mga kaibigan, kaklase at kapamilya, i-click nyo na ang share button. Mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa susunod nating klase. Maraming salamat po. God bless and always be kind to one another.